Yo, shoutout sa inyo dyan. Tara pag-usapan po natin itong kabi-kabilang kilos protesta na kontra sa katiwalian, korupsyon sa ating bansa ay sumiklab po at patuloy po itong lumalawak ngayon, no? So yan po yung antabayanan po natin, yan ang pag-uusapan natin, kung gaano po kahalaga ito at maging mapagbantay po ang bawat isa sa mga pag-uusapan po natin ngayon, no? Pero bago natin pisahan lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun nga mga tol, pag-usapan natin ng maigi po itong bagay po na ito ng pagsasagawa lang kabi-kabilang, sabi nga po ay kilos protesta ng mga estudyante sa UP Diliman at sa iba't ibang panig po ng bansa, no? Kung kailan lang, no, kung alam po ninyo, aware po kayo, familiar po kayo sa lungsod po na sa may Baguio, no, kung saan ang mayor po doon ay si Magalong. Sinuportahan na rin po niya yung mga estudyante na nagrarally doon, no? So isa po siyang progreso ng pagkakaroon talaga ng isang umaga binabantayan na nga po ito na kung sakali baka magaya po sa mga nangyari sa Indonesia, sa Nepal at sa iba pa pong panig ng mundo na matindi po yung naging naganap na pagrarally, pagpoprotesta kontra sa gobyerno, sa korupsyon at anumang mga bagay na ipinaglalaban po ng mga mamamayan sa kanilang mga bansa. At ngayon nga po, no, kahit na parating po yung weekends, Sabado, Linggo, mukhang dito po nag-uumpisa yung mas malawakang kilusan, no? Magbigay po tayo ng opinion dyan after po natin mapanood tong balita. Tara, panoodin po muna natin. Kabi-kabilang kilos protesta kontra korupsyon ang sumiklab sa iba't ibang panig ng bansa. May mga estudyante nag-walk out sa klase. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ang sigaw ng mga rallyista? Jiggy, aabot sa 100 mga estudyante ang nagsasagawa ngayon ng kilos protesta dito sa bahagi ng Calo Street sa Maynila. Galing sila sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo dito sa paligid ng Taft Avenue na pawang madalas daw binabaha tuwing umuulan, kahit sandaling ulan lang daw. Kaya nga kanilang panawagan talagang panagutin yung harap-harapang mga sangkot sa katiwaliang nangyayari sa bansa. Bago ito, kahit maulan, nangalampag din ang mga miyembro ng Gabriela NCR sa LRT Carriedo Station. Kasama nila ang ilang mga residente naman ng Tatalon, Quezon City na madalas din binabaha dahil sa mga palpak at hindi naman napapakinabangang mga flood control projects. Habang sa UP Diliman, sabay-sabay na nag-walk out sa kanilang klase ang mga estudyante. May basbas yan ng pamunuan ng universidad. Pakinggan natin ang pahayag ng University Student Council Chairperson ng UP Diliman. Somehow na-inspire sila doon sa mga nasabing pagkilo sa Indonesia, sa Nepal. Pero this is a manifestation na galit ang mga scholar ng bayan dahil bukod sa korupsyon ay malala rin po ang pagkupot sa pondo sa edukasyon. Nakakapikon po kasi meron pong bilyon-bilyong kinukorap yung mga pamilya, yung mga contractors, pero bakit kami po sa edukasyon ay binabansot? At Mon, alam naman ng lahat na kahit libre na ang edukasyon sa mga state universities, hindi naman okay, hindi maayos yung mga pasilidad na meron, halimbawa dyan sa UP. Ito ba'y napag-usapan din o nabanggit ng mga estudyante sa kanilang kilos protesta? O Jiggy, may mga gusali pa rin kasi at pasilidad sa UP Diliman na hindi pa rin tapos at talagang nakatiwangwang pa, no? Gaya na lamang sa main library, Abelardo Hall at Faculty Center at newer building naman ng College of Arts and Letters na halos 9 na taon nang pinapatayo. Ang kumpanya raw na mag-asawang Diskaya ang kontraktor ng dalawa dyan. Kaya kanina, nagmarcha rin ang mga estudyante papunta sa mga nasabing gusali. Jiggy. Bukod sa UP Diliman, saang lugar pa nagkaroon ng mga kilos protesta?
Jiggy, bilang pakikiisa sa Black Friday protest, nagkaroon din sa tapat ng Senado kung saan nagrally ang grupong Bunyog Pagkakaisa. Pinagbabato nila dyan ang tarpaulin na may mukha ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na idinadawit sa kickback scheme. Nag-walk out din sa kanilang klase para magrally ang mga estudyante naman sa UP Tacloban. Habang sa Cebu City naman, malawakan din ang kilos protestang isinagawa. Isa-isang ang pinunit ang mga imahe ng mga opisyal at kontraktor na sangkot umano sa korupsyon. Magkakaroon daw ulit ng malawakang kilos protesta sa Linggo sa Plaza Independencia. Jiggy, sabi ng mga nagrally, magtutuloy-tuloy daw ang kanilang mga ginagawang kilos protesta ngayong weekend sa iba't ibang panig ng bansa at aaraw-arawin daw nila ito hanggat wala pa ring napapanagot. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy. So ayan mga tol, no? Narinig naman po natin kung ano po yung mga aganapan ngayon kahit na weekends na, magsasabado na, linggo, ay handa po araw-arawin ng mga realista, no? Halo-halo na po to, realista, aktivista, sa mga hindi ine-expect ang pag-iingat po dito ay yung mga mapagsamantala talaga, no? Kasama po riyan yung mga politiko, mga may kulay, bahid po ng politika na makikihalo dyan sa pagpoprotesta na yan. No? Hindi po tayo magpapaligoy-ligoy sa purya ng mga DDS, ang mga pro-China, no? Calling out your attention, mga kababayan natin, no? Sasabay po ang mga yan. Siyempre, bantay din po tayo. Meron po dyan sasabay na mga talagang nagpo-promote po ng komunista. Yung iba sinasabi nila nare-red tag sila. Pero I think and I believe meron naman talaga silang pinopromote na ganong klase ng ideolohiya. Kaya yan po yung mga binabantayan po dyan, no? Na alam naman natin, walang ibang layunin kundi pabagsakin ang gobyernong kasalukuyan. Kahit sino maupo. Hindi naman natin masisisi ang lahat, no? Kahit pa yung sinasabi nila, nire-red tag nila na NPA, ganito, ganyan, etc. Hindi natin masisisi. Dahil meron po talaga at talamak po ang korupsyon sa ating bansa. But it doesn't mean na susuportahan po natin ang kanilang mga ipinaglalaban. Suportahan natin sila pagdating sa anti-corruption. Pero kung ang kanilang ipopromote ay yung mga patungkol po sa pagsuporta sa China, 'di ba? Kilala na po riyan ng mga DDS, 'di ba? Pagsuporta sa mga komunistang ideolohiya, doon po negative po yan. Kaya prayer po talaga dahil maaari, no? Malaki po ang tsansa na ito pong rally na ito ay hindi tawag dito, hindi siya basta karaniwang pagrarally ng mga tao dahil pwedeng magsama-sama ang iba't ibang grupo na hindi po natin masisisi. Iba-iba man ang kanilang mga layunin pero ang iisa ang pupukulan. Doon po magkakaisa pong marami na korupsyon na nagaganap po ngayon sa ating gobyerno na tayo man dito, no, sa video po natin. Sabi ko nga, hindi natin masisisi yung mga tao at talagang matindi po ang korupsyon. Nakakapangilabot ang mga ginagawa po nila sa gobyerno at dapat po may mapanagot talaga, no? Pero syempre titignan natin sa kaduluduluhan ano ang magiging layunin itong mga kilusang ito, no? Sa dulo kasi papatak pa rin ano ba ang dapat na solusyon. Dapat, diba, ay malinaw ang magiging pinaka panukala, tugon nila sa problema, no? Marcos singilin, diba? Duterte panagutin, ganyan ang mga plaka nila. Itong karamihan sa mga realista, aktivista
Pero pag sumama mga DDS, 'di ba? Sabi nga nila bring PRRD home. Ay, na mali ng pindot. Sorry. So ayun yung problema dyan. Tapos may sasabay pang iba na dapat pantay-pantay ng lahat, no? Communism real quick, no? So hindi po yun ang ating mga gustong mangyari. Gusto natin, diba? Prayer din natin maging maayos yung gobyerno natin para hindi maging magulo at syempre naging mapayapa ang lahat. Ngayon pa man mangyayari ang mangyayari at walang makapagbabago doon. Ang Diyos na po ang bahala doon. Ikaw, anong masasabi mo dito sa mga kaganapan po ngayon sa isa pong tinitignan na sa music club, lumalaki na protesta sa ating bansa? Comment down below anong masasabi mo. Usapan natin yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.